Alfred Sage Salvador, ang anak ni Don Alejandro Salvador. Nagulo ang tahimik na isipan ng lalaki nang makilala niya si Alfred Sage Salvador. Mapapalampas sana niya kung nagkataon lang na magkaapelyido lamang sila. Subalit kadikit din sa pangalan nito ang ngalan ng kanyang agwelo na Sage. Lalo pa siyang naguluhan na makilala naman niya si Enzo Sage Salvador. Magkakapangalan silang tatlo. Ano ang kanilang koneksyon sa isa't isa? At bakit kagaya niya, parehas ang skin features nila? Dark-skinned and prominent nose. Nagkataon lamang ba magkakapareho nila ng mga pangalan? O merong koneksyon ang dalawang lalaki sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang ama? Kung nagkataong menos sa preno si Alfred Sage Salvador, nabangga sana niya ang kotseng sinusundan. Mabilis ang kanyang takbo. Naroon sila sa highway, bigla na lang tumigil iyon. Kaya kung hindi naging alerto ang kanyang reflexes, sumadsad dito ang minamaneho niyang sasakyan. Bigla ang baba niya ng kotse para sitahin ang nagmamaneho ng sinusundang oto. Hindi niya mapapalampas ang pagiging irresponsable nito sa manibela. Wala sila sa secondary road, para basta na lamang ito tumabi whenever he likes. Mula sa unang sasakyan, lumabas ang nagmamaneho niyon, isang lalaki. Napatingin ito sa kanya. Akma niya itong pagsasabihan ng magsalita ito. Maayos na humingi sa kanya ng despensa sa nangyari. Sa susunod, ayusin mo ang pagmamaneho. Hindi pa pwede ang iyong inasal sa gitna ng highway. Maswerte ka't walang naaksidente. Malaking bagay rin sa kanya at walang nakabuntot sa gawing iyon ng likuran niya. Makakaasa ka. Tinignan niya ang lalaki. Hindi nito binitiwan ang paningin niya. Akma niya itong tatalikuran na maglahad ito ng kamay. Kahit na inis dito, hindi naman siya bastos para tanggihan iyon. Enzo Sage Salvador here, pare. Ano? Nangunot ang noo ni Alfred Sage sa narinig. Are you kidding me? Bakit gamit din ito ang pangalan ng Lolo Sage niya? Higit sa lahat, bakit Salvador ang apelido nito? Ano ang ibig sabihin niyon? Kidding you? Oo, of what? Ano ulit ang pangalan mo? Enzo Sage Salvador. Maliwanag sa pagkakataong iyon, ano ang koneksyon nito sa kanya? Imposible namang may pinsan siya gayong nag-iisang anak lamang ang kanyang papa. Pero bakit ganoon? Salvador din ang family name nito. Got a problem with that? Nanguno talaga ang kanyang noo. Wala. Nahigit niya ang pangalan. Nice meeting you, pare. Tinalikuran na niya ito. Bumalik siya sa kotse. Hindi siya nagpakilala rito. Nilagpasan na niya ito, lalo pa niyang binilisan ng pagpapatakbo. Gusto niya makalayo na kaagad? Enzo Sage Salvador. Kutob niya ay matanda siya dito ng 1 o 2 taon. Pwede rin nagkamali lamang siya ng pagtingin, pero hindi naman iyon ang usapan. Ang bumabagabag lamang sa kanya ay ang malamang nasa pangalan nito ang Sage. Higit sa lahat, he's a Salvador. Lumalabas ngayon na pangalawa na itong nakilala niya na meron ding Sage sa pangalan. Kaapelyido rin niya. Alfred Sage Salvador. Sino-sino ang mga ito? Ano ang kaugnayan sa kanya ng dalawa? Pwede niyang mapalampas ang pagkakapareho nila ng pangalan ni Alfred Sage Salvador. Pero ang matok na sang meron pang Sage liban sa kanila ay hindi na birong pagkakataon iyon. Dagdagan pang Salvador din. Mukhang kailangan ng tanungin niyon ni Alfred sa ama. Itinigom niya noon ang bibig. Subalit sa pagkakataong iyon, normal na siguring isisain niya ito. Tatlo na silang Sage Salvador. Hindi na iyon normal na usapin sa kanya, kaya minabuti niyang bumalik sa kanila. Senyorito, may nakalimutan kayo? Salubong sa kanya ni Manang Gracia, ang mayordoma nila roon. Kanya ring yaya. Ito na halos na nagpalaki sa kanya. Pangalawa na niya itong ina. Si Papa ho. Umalis na. Papasok mo ba? Di ko alam. Siguro. Bakit hindi mo nalang siya tawagan sa opisina? Mainam na yung nakakasiguro ka. Pero teka, hindi ba't papasok ka rin naman sa trabaho? Sana doon mo nalang pinuntahan sa opisina niya. Sa pantalan ho? Sa pantalan ho ako pumapasok, Manang. Bumalik ho ako dahil meron akong itatanong na importante kay Papa. Nakita niya ang kanyang ina na pababa ng hagdan. Doon lamang ito sa bahay. Hindi ito nakikialam sa pamamahala ng kanilang mga negosyo. Alam niyo ho ba kung saan nagpunta ang Papa? May appointment siya, iho. Saan ho? Hindi ko na itanong sa kanya eh. Pero nabanggit niya sa akin kanina na meron siyang appointment kaya hindi siya makakapunta sa opisina. Knowing your father, unpredictable ang schedule niya. Bakit, iho? Marahan siyang nagpailing-iling. Mas mainam kung ang ama mismo ang kanyang tanungin.
Sige ma, aalis na lang ako. Hintayin ko na lang mamaya na magkita kami ni Papa. Mas makukuha siyang impormasyon sa ama. Mag-ingat ka. Salamat ho. Umalis na siya. Ayaw niyang iparating sa kaalamanan ng kanyang mama ang tungkol sa bumabagabag sa kanyang katinuan. Ang ama niya ang siguradong makapagbibigay sa kanya ng kasagutang kanyang inaasahan. Sa wakas, nakatapos na rin sa kanyang pag-aaral si Grumman Sage Salvador. Magna cum laude siya sa Columbia University sa New York sa kursong Business Management. Hindi pa nga siya formal na umaakyat sa entablado, ay ilang kilalang kumpanya na ang nagpapadala sa kanya ng imbitasyon na magtrabaho sa mga ito. Pero una sa listahan ng kanyang pinagpipilian ay ang Fitz and Hortz Corporation, isang giant cosmetic company kung saan siya nagpracticum ng 6 na buwan. Magandang posisyon sa kumpanya ang iniaalok sa kanya. Mainabuo na siyang desisyon. Saka napag-usapan na nila iyon ng kanyang mama. Magbabakasyon na muna sila sa Pilipinas. Ang tipo naman niya ang hindi mahihirapang makahanap ng trabaho oras na pagbalik niya roon. May palso na ang imbitasyon sa kanya. Which company bites you tempting offer? Are you going to work right away? Hey, you need a vacation. You've been studying hard this past few years without a much needed furlough. Ang maituturing niyang best friend na nagsatinig na yon, a pure American. Ilang beses na nga siya nitong niyayang magbakasyon noon sa Hawaii at maging sa Florida, kung saan ito maisipan, pero lahat ay maayos niyang tinanggihan. Hindi lang naman kasi pag-aaral ang pinagtutuunan niya ng pansin. Nagtatrabaho siya para makatulong sa kanya mama. Sayang naman kasi ang kanyang oras. Mas gusto niyang mauwi sa pakipakinabang bagay ang kanyang mga libreng oras. Subsob sa trabaho ang mama niya. Tuwing semestral break at summer lamang siya rito nakakatulong. Hindi naman siya nito pinapayagang magtrabaho siya habang nag-aaral. Gusto niyang konsentrado siya. Hindi naman niya ito binigo. Lalo pa niyang pinag-igihan ng pag-aaral. Ang napipinto nilang pagbabakasyon sa Pilipinas ang masasabi niyang pinaghandaan talaga ng ina. Malaking bagay yun sa kanya. Iyon ang unang beses na makakatungtong siya sa bansang nilisan nila noong 1 taon pa lamang siya. We're going to the Philippines. Really? Yeah, that's cool. At long last, you're going to pamper yourself with a pure vacation. Well, wish you all the best. Have fun there. I heard that particular country in Asia have those pristine white beaches. Yes, I'm going to Europe for a 3-week vacation. I've been wanting this trip for quite so long. So how long will you be there? Make the trip of yours memorable. You badly deserve it, Grumman. Maybe a month? Give me a call when you return here, will you? I'll definitely do that. Pagkatapos sila mag-usap, umalis na sila ng kanyang mama. Hindi na sila nagtagal pa sa graduation ball. May iba silang plano. Gusto niyang silang dalawa lamang ang mag-celebrate. Ma? Bakit? Pag pumapasok na ako sa trabaho, gusto ko tumigil na ho kayo sa pagtatrabaho ha. Hayaan nyo nang ako naman ang maghanap buhay. You've been working too hard for me for the past 21 years. Ano ka ba? Maboboard lamang ako sa bahay oras na di ako magtrabaho. No, sanay na ako nagtatrabaho, iho. Hayaan mo na ako. Kaya ko pa naman eh. Saka sayang ang maganda kong trabaho. Sige ho. Whenever you feel like quitting, just do so. Ako na ang bahala sa mga kakailanganin natin. Kayang-kaya ko na kayong suportahan. I'll do everything and anything for you. Thank you for supporting me all through these years. Niyakap siya ng ina. He hugged her back. Ginawa nito ang lahat para sa kanya. Maging sa pananalita, tinutukan siya ng husto kaya hindi nakapagtataka kung ganoon siya katatas managalog. Ayaw nitong maging estranghero siya sa bansang sinilangan. Naging kapaki-pakinabang naman iyon sa panig niya. Sa Filipino gatherings na kanilang napupuntahan, nalalagay sa hindi siya alanganing sitwasyon. Nagagawa niya makipag-usap sa mga ito sa Filipino. Iyon nga lang, hindi man talaga kasado, hindi siya naiisahan. Dagdagan pang sa kanila, bihira sila mag-usap ng Ingles ng kanyang mama. Alam naman niya malaking bagay naman iyon sa panig niya. Inaasahan na kasi niyang makakabalik ng Pilipinas. Hindi siya magmumukhang estranghero sa mga tao makakasalamuhan niya. Sa nakatakda nilang pag-uwi ng Pilipinas, meron siyang taong gustong makilala. Iyon ay kung pahihintulutan siya ng mami niya. Wala lang, gusto lang niya itong makita. Kung tutuusin, hindi na rin naman niya ito kailangan sa buhay niya. Malaya siyang nairaos ng kanyang ina. Walang suporta mula sa kung sino, kaya gayon na lamang ang paghanga niya rito. Curious lang talaga siya sa pinagmula niya. Ganoon lang iyon kasimple, dala niya ang pangalan ng kanyang ama. Ang masaklap lang, ayaw itong pag-usapan ng mama niya, kaya nirespeto na lamang niya ang pananahimik nito.
Subalit inaasahan niyang sa pagbabakasyon nila sa Pilipinas, hindi na nito ititikom ang bibig ukol sa amang di niya nakilala. Pagdating sa bahay, inihanda na ng ina niya ang espesyal nitong niluto para sa kanya, ang paborito niyang apple cake. Bibihira lamang itong mag-bake, pero kuhang-kuha nito ang kanyang panlasa. I love you, ma. Ikaw talaga? Ang kanyang ina ang pinakamahalagang nilalang sa buhay niya. Wala nang iba pa. Ipaglalaban niya ito ng patayan. Hindi naman lingid sa kanya na siya ang pinakaimportanteng tao sa buhay nito. Nalukot talaga ang mukha ni Darius Sage Salvador na makitang muntikan ng mapasubsob ang kanyang ina ng mabangga ng isang lalaki. Galing ito ng Manila at sinundo niya roon sa airport. Mabilis ang kanyang kilos. Pagkalapit sa lalaki, isang suntok ang ibinigay niya nito. Hindi nito inaasahan ang kanyang pag-atake. Sa bilis ng pinakawalan niyang suntok, napasubsob talaga ito sa semento. Wala kang galang? Puno ng galit niyang sambit sa lalaki. Halos nakayakap na ito sa kanya. Pinipigilan siya sa anumang hakbang na kanyang gagawin. Para kang hari kong umasta. Hindi ka nag-iingat? Mabilis na tumayo ang lalaki. Kahit na nakayakap sa kanyang ina, inundayan siya nito ng suntok. Bumagsak sana siya kung wala sa likuran ng mama niya. Kasunod niyon, may umawat din sa lalaki na isang ginang. Katob niya ay ina nito. Tama na! Tarantado ka pala eh! It's not intentional! Sigaw nito halos sa kanya. Nag-uumapaw rin ng galit sa mukha nito. Palaban din kagaya niya. Handang makipagsabayan sa kanya sa laban. Tayo na, iho. Tayo na. Napasunod siya sa kanyang ina nang hilahin nito. Nilingon niya na kaaway. Nakasunod din ito sa ina. Hindi binitawan. Siniguradong hindi na sila magpapang-abot pa. Tinandaan niya ang pagmumukha ng lalaki. Oras na muling magtapat ang kanilang mga landas, malilintikan talaga ito sa kanya. Ang iksi talaga ng pasensya mo na tao ka. Nais sa tinig ng kanyang ina nang lula na sila ng taxi. Hindi naman niya sinasadya eh. Maayos naman siyang humingi sa akin ng paumanhin. Huwag niyo nang pagtakpan ng taong yun, ma. Hindi siya humingi sa inyo ng paumanhin. Hindi ka nga niya nilingon eh. Akala mo kung sinong hari? Hindi po pwede sa akin ang pag-uugali niyang yun. Akala niya. Shh! Tama na yan. Wala talaga ako masabi sa nag-uumapaw mong tapang. Siya nga pala, iho. Pumapalya ka sa pagpasok sa trabaho mo, ha? Hindi nawalan ako ng trabaho. Mahal ko ang aking trabaho, ma. Wala kayong dapat na ipag-alala. Kamusta naman ang inyong bakasyon? Inalagaan ba naman kayong mabuti ni na Tita Belle? Oo naman. Mabuti naman kung ganoon. Kamusta naman ho ang pakikitungo sa inyo ng mga mababait kong pinsan? Baka naman pinakitaan na naman nila kayo ng mga magaganda nilang asal, ma? Ikaw talaga? Maayos ang pakikitungo nila sa akin. Sa bagay. Sigurado namang hindi mo ako paniniwalaan. Ang importante nakauwi na ako. Magkasama na tayong muli, kaya wala nang usapin. Alam niyo naman kayo ang pinaka-importanting tao sa buhay ko, ma. Walang po pwedeng manakit sa inyo. Ako muna ang kanilang sasaktan bago kayo. Wala silang karapatang saktan kayo. Bakit ba ganyan ka kung magsalita? Ikaw talaga? Wala namang nananakit sa akin, ah. Alam mo, sa totoo lang, lalo ka pang naging matapang. Wala ka namang kaaway, kaya maghinay-hinay ka, iho. Meron. Sino? Ang wala akong kwentang ama. Ano ka ba naman? Ma? Nasa tamang edad na ako. Bakit pa ayaw ninyong sabihin sa akin kung sino siya? Bakit pa kailangan ninyong protektahan siya? Sa totoo lang, mas ikakatuwa ko pa kung patay na siya. Pero hindi eh. Buhay na buhay pa ang walang yang yun. Ang bibig mo. Sa totoo lang, ma. Oras na makilala ko siya, isusumbat ko sa kanya kung gaano siya kawalang kwentang tao. At bakit ba kasi isinunod niyo pa sa kanya ang apelyido ko? Sana sa inyo na lang. Ayan ka na naman. Magtigil ka na nga. Darating din ang sandaling makikilala mo siya. Kung kailan yon, hindi ko pa masasabi. Ang importante, iho, dumating ka sa buhay ko. Naging anak kita. Wala akong pinagsisisihan kung na-involve man ako sa kanya noon. Kahit na, wala pa rin siyang kwentang tao, no? Hindi ka nga niya pinanindigan. Alang-alang man lang sa akin. Wala silang pakialam kung patay mali siya namang nakikinig sa kanila ang driver ng taxi. Hindi naman niya ikinakahiya ang kanyang estado sa lipunan. Alam naman ng lahat ng mga kaibigan niya at kakilala niya na wala siyang ama. No big deal yun sa kanya. Manager naman ng isang bangko si Alden Sage Salvador. Tahimik silang namumuhay ng kanyang ina sa Bacolod City. Kung pagpapahalaga lang naman sa ina ang pag-uusapan, hindi matatawaran ang respeto niya sa kanyang mama. Walang pwedeng kumwestiyon sa pagpapahalaga niya sa ina. Subalit sa matagumpay niyang kalagayan sa buhay, nasa dibdib niya ang pagnanais na makilala kung sino ang kanyang ama.
Ipapamukha niya rito na sa kabila ng pag-abandona nito sa kanila ng ina, hindi iyon naging hadlang para mawala ng direksyon ng kanilang buhay. Itinaguyod siya ng ina. Ginawa ang lahat para masuportahan siya sa lahat ng kanyang pangangailangan. Nakita niya kung paano ginawang araw ng kanyang mama ang gabi. Hindi biro ang pagtaguyod sa kanya. Hindi sapat ang kinikita nito sa pagtatrabaho sa isang kumpanya bilang kalihim, kaya nagsasideline nito sa pagtitinda ng mga longganisa at tosino. Dagdag na kita yon. Lahat ng paghihirap nito ay sinuklian niya ng tama. Nag-aral siyang mabuti, hindi siya nagpabaya. Nagtapos siyang magna cum laude. Nakapasok kaagad siya sa isang bangko. Hayun, at naging manager na siya. Ang mama niya tuloy pa rin sa pagtatrabaho bilang konfidante na ng boss nito sa kumpanya. Hindi na ito basta lang kalihim. Malaki na rin ang sinasahod nito. Marami na rin silang naipundar ng mga gamit. At kailan lang ay nakabili siya ng kotse kahit na second hand lang. Nagagawa na niyang maihatid ng ina sa pinapasukan nito. Minsan pa nga sinusundo niya. Good afternoon, sir. Hi, si Mama. Umalis sila ni Sir Romulo. Mukhang hindi na sila babalik pa rito, sir. Very late na ang kanilang appointment eh. Ganoon naman palagi. Pag umalis sila ng alanganing oras, di na sila bumabalik. Marahan siyang tumango. Sige, salamat. Hihintayin ko na lamang si Mama sa bahay o baka nga naroon na siya sa amin. Nakangiti niyang sambit sa kaharap. I'll go ahead. Bye. Sure, sir. Mula roon, dumaan na muna siya sa supermarket. Dinaanan niya sa trabaho ang ina dahil mag-grocery sana sila. Gayong nagkaroon ito ng lakad kasama ang among si Romulo. Siya na lamang ang mamamalengke. Ang pagpunta sa supermarket o maging sa palengke ay gawain nila ng ina. Dati-rate, araw ng linggo ay pumupunta sila sa pamilihang bayan. Pag ganoong weekdays, sa supermarket sila pumupunta. Napuno ang basket na bitbit niya. Sa linggo sila puspusang mamimili ng ina sa pamilihang bayan. Puro naman karne, isda at gulay ang kanilang bibilhin doon. Mas mura kasi sa palengke kumpara sa supermarket. Malaki ang natitipid nila. Personal affair. Wala pa iyon sa kanyang plano. Hindi pa siya handa. Saka na niya harapin iyon kung financially and emotionally stable na siya. Marami ng babaeng nagpapapansin sa kanya pero wala siyang pinatos sa mga iyon. Ayaw niyang maging pabigla-bigla. Sigurado kasi siyang hindi pa talaga siya handa sa commitment. Sir, si Mama ho, kararating lang. Napasunod siya sa kanilang kasambahay na binitbit ang kanyang mga pinamili. Pagbungad niya sa sala, palabas naman ng kwarto ang kanyang ina. Nakapagpalit na ito ng damit. Sinabi niya ritong dinaanan niya ito. May pinuntahan kaming meeting ni Sir Romulo. Kararating ko nga lang halos eh. Pasensya na kung di kita nasamahan, iho. Halika na, magdi-dinner na tayo. Pinahanda ko na kay Miray ang ating pagkain. Magbibihis na muna ako. Ma, susunod ho ako. Hinalikan niya ito sa noo bago tinalikuran. Subalit, nagdesisyon siyang maligo na muna. Ganoon pa man, minadali niya ang kilos. Ayaw niya maghintay ang kanyang mama. How was your day? Fine. Glad to hear that, Alden. Teka nga lang, maiba ako. Tumuon talaga ang pansin nito sa kanya. Bakit hanggang ngayon ay wala ka pang ipinapakilalang nobya sa akin? Walang dudang ang mga kaibigan mo ay may mga kasintahan na. Napangiti siya. Man naman, parang minamadali niyo naman ako niyan. Huwag niyo naman akong obligahin sa ngayon. Huwag muna. Hayaan mo na ang iba riyan na nagmamadali. Sa ngayon kasi wala pa iyon sa isipan ko dahil na rin siguro hindi pa ako handa. Gasino pa nga lamang ipon ko eh. Iho, gusto ko maging normal ang takbo ng buhay mo. Hindi naman nangangahulugan na oras magkanobya ka na. Or magkanobya ka na, obligado ka nang magpakasal. I just want you to savor everything the world could simply offer you. Ganoon lang yun. Ma, normal naman ang buhay ko ngayon na. Kailangan ko bang makipagsabayan sa iba riyan? Mataas ang respeto ko sa mga babae. Ayoko manakit ng kanilang damdamin. Makikipagrelasyon lamang ako oras na handa na ako, ma. Sa ngayon, hindi pa talaga. Iho, gusto ko lang kasing maranasan mo rin na magkaroon ng nobya. Noong nag-aaral ka, masyado kang tutok sa pag-aaral. Ngayon naman nagtatrabaho ka na, trabaho rin ang iyong pinagkakaabalahan. Aba, nawawalan ka na ng social and personal life. Pwede mo namang pagsabayin, trabaho at ang pakikipagrelasyon eh. Sige ho, ihanap ninyo ako ng makakadate. Talaga? Oo. Alam mo bang crush ka ng receptionist namin? Lagi ka nga niyang tinatanong sa akin. Aba iho, kung ganda lang naman ang pag-uusapan, hindi ka lugi sa kanya. Ligawan mo kaya siya? Fling lang. Napabungis siya. Kaya pala lagi niya akong tinitingnan.